Thank you so much, Upline Glenn. So, grabe no, nasa work pa talaga, pero pwede naman siyang gawin, di ba? If you have the will, you always have the reason to attend. So, ganun po yan. Then, thank you so much, Upline Glenn. So, ngayon naman po, alam ko po, dito, welcome natin yung ating mga upline from Cebu, Upline Ali din. Yes, ma'am. Good evening may gabi sa tanan. Yes, may gabi po. Naakoron diri sa Talamban, part of Cebu City. Wa pa ko mulis balay pero may na kog training nara ko sakyanan. So ana ang feeling kanay manggong training the best gini siya pag ang kompanya mo provide ani nga free training as support mo na kompanya nga naglantaw sa mga sakop ini. So nang ibalyo na to ang training gyud kay kini libre man gini siya. Kay mao ni pinaka best na support gyud sa kompanya kining training. Nya nindot ning training sa una na appeal kog mga networking Sunday ra gito pero dinhi ko na amuse na amaze kay every night naagi mga training, mga activities nga online nga dakog tabang sa negosyo nga atong sudlon. Muna pinakanindot nga tabang yun, number one sa SFI. Kanya dini may tabo kung wala ni siya, dili compassionate ang tag-iya sa iyang mga sako. So mawala na, Ma'am Bren. Thank you so much, Upline Ali din. Sa napakaganda po ng words of wisdom niyo po, sir. And let's enjoy, set and relax and listen and internalize po natin yung ating training for tonight. Alam ko po na lahat po tayo ay napaka-valuable ng oras natin, but we give this time kasi nga this would be our driving tool para po magawa natin ng tama yung ating negosyo. And we are very blessed because we have this program sa company natin na binibigay po siya every night. So stay tuned everyone and enjoy. So, andito na po tayo sa ating pinakahihintay. We have a very, very special guest, our trainer, our mentor for tonight. And alam ko po, napakalaki po ng puso ng company because this is one of the proof na talaga pong seryoso po ang negosyo natin. So kung negosyo, kung usapin na seryoso, number one po silang seryoso. So we have to give our best kasi nga po, nakaredy na po kung ano po yung para sa atin. Okay? So, si Press na po ang to break down everything for us. But before that, sa mga hindi nakakilala sa akin, I am your host for tonight. I'm Brenda Baron. Okay? So, our special trainer, our mentor for tonight, I will give you our one and only, our CEO and our president of the company. Please help me welcome Mr. Michael Shega Javier. To Sir Harry for the travel at salamat sa wonderful comments regarding po sa ginagawa ng ating company. Yes, that is true. Kasi totoo talaga na yung company natin, pag ang isang company nagbibigay ng mga free trainings, ibig sabihin may pakialam talaga sila sa kanilang mga members. At the same time, talagang seryoso po tayo sa ginagawa nating business. Okay? So, mga upline, so we have time pa naman. So, invite more, lalo-lalo na ating mga downlines para at least no feel nila yung ating sincerity sa pagtulong sa kanila. Kasi isa sa mga hinahanap ng marami kapag sumasali sila sa ganitong klaseng business, yung tinatawag na support system. Ano ba yung support ng company natin dyan? Actually, more than monetary. Kasi yung iba kasi halo monetary. Ang atin po is learning knowledge. Kasi if you have knowledge, gaya nga sinasabi ko sa training, pag meron kang knowledge, tapos put mo into action, equivalent non cash. Di ba?
pag marami ka ng cash, and then you can save it or buy it sa iyong mga pangarap, di makukuha mo yung pangarap mo. Gaya ng marami, ang dami nilang nakukuha. Grabe, tuloy-tuloy, no? Yung kanilang mga pagkuha ng kanilang mga pangarap. It's because malawak yung kaalaman nila patungkol sa ginagawa nila sa business. So ito yung gagawin natin every week, no? Talagang meron tayong online training kasi alam ko busy kayo. Okay? So dito tayo mag-meet online. Okay? And future, pag lumaki yung grupo nyo sa area ninyo, pwede nyo po kaming imbitahin dyan to conduct a face-to-face training. Okay? So ngayon naman po, sa mga nakaraan natin ng mga training, marami na tayong na-discuss, mga motivation, inspiration, and wisdom. Ngayon, bilang isang negosyante, ang tawag po talaga sa atin, we are a salesperson talaga at the same time. No? Kasi meron ka ng business, for example, meron ka ng product, meron ka ng system. Anong gagawin mo? Kikita ba yan? Hindi yan kikita, di ba? Ang kailangan mong gawin, you need to introduce that to the market. Kasi yung market malawak, no? Hindi natin makukuha lahat ng market. Ika nga, no? Sa isang pizza, meron yung maraming mga slice. No? Meron tayong sariling slice. So kunin natin yung slice natin. So we need to take action. So we need to possess ito yung mga kakayanan ng mga salesperson. So may product tayo, ipopromote natin para mabenta and then ma-convert into cash. And then pag marami na yung mga customers, malawak na yung market mo, magiging volume na yung sales mo, magiging volume na yung commission mo, and that's the time, no? You can separate na some of your earning para ibili mo ng mga gusto mo sa buhay, no? So, para sa pangarap nga natin, para sa ating pamilya. Okay? So, now, i-discuss natin ngayong gabi na ito ang 7-step sales process. Pag sinabing sales process, mga proseso para makuha natin yung sales. So, when to use it and when to break it. Okay? Kailan to gagamitin? Okay? Yan. So, number 1 step is prospecting. Okay? So, very important mga upline na magaling tayo sa prospecting. Okay? Kaya nga sa mga ganitong classic company, meron tayong training na okay, apply, no? Kailangan mong isulat yung iyong mga prospect. Sino ba yung mga prospect? Yun yung mga tao na kilala mo, na alam mo pag once na inintroduce natin yung produkto, yung serbisyo, ay alam natin na bibili sila at sasali sila. Mapi-feel mo yun. No? Meron tinatawag na tamang paghilera ng mga prospect. Okay, number 1, dapat yung ipoprospect natin, yung mga positive na mga tao. Yung mga open mind na mga tao. Huwag yung mga negative na mga tao. Okay? So, yun, no? So, the first step in the sales process is prospecting. Okay? Sino yung bebentahan natin ng produkto? Sino yung aalukin natin ng negosyo? So, prospecting ang tawag nun. In this stage, you find potential customer and determine whether they have a need for your product or services. So, alam ko itong kaibigan ko, kailangan niya itong product ko kasi meron siyang health issue. Itong kaibigan ko, alam ko, good prospect ko to para ma-recruit ko siya mag-join sa aking business kasi nangangailangan siya ng extra income. Yun, no? So, kailangan natin yun i-categorize, mga upline. Continue natin and whether they can afford what you offer. No? So, dapat, ang pinakamagandang prospects, mga upline, yung mga may pera. Kaya may pera yan, marunong yan sa maghanap ng pera. For example, no? So, pag once na may pera yan, gusto pa yan magkaroon ng additional na income. Yung mga negosyante, sa totoo lang, yung pera nila,
pag lumalaki, hindi yan sila komportable na ilagay lang sa bangko. Kasi alam nila, ang bangko lang ang gagamit ng pera. So gusto nilang paikutin yan sa negosyo. Ngayon, hindi mo pinuntahan, baka iba ang magpunta, sa iba siya mag-invest or mag-connect ng negosyo. So, bantayan nyo yan mga upline. So, right prospect siya. Evaluating whether the customers need your product or services and can afford it is known as qualifying. So qualified ba yung mga prospect mo? May pera ba yan? Kaya ba niyang, kailangan ba niya yung product? Kailangan ba yung negosyo? Sa tingin mo, magugustuhan niya yung product? Magugustuhan niya yung negosyo? Yun yung prospect natin. Sila yung unang pupuntahan natin para i-offer natin yung ating product and business. Okay, hope you nakuha nyo yun. Okay, basahin natin yung pangalawang phrase. Keep in mind that in modern sales, it's not enough to find one prospect at a company. Okay? There are an average of 6.8 customer stakeholders involved in typical purchase. So napakarami, no? So you will want to practice multi-threading or connecting with multiple decision makers on the purchasing side. Okay? Ang tawag niyan sa iba, account maps. Okay? Are an effective way of identifying these buyers. Okay. So, yan yung tinuturo ko sa inyo, no, na lagi niyong isipin na medyo modern na ang pamamaraan ngayon sa pagse-sales. Okay, so ang target natin na prospect, yung alam natin na example, siya ang isang tao na handle niya yung isang community. So, right prospect yun. So, kailangan nating makuha yung tao na yun. Ano ba ang sample nun? Yung sinabi ko sa iyo, for example, presidente siya ng isang organisasyon sa barangay. Di ba? Hindi lang siya ang makukuha mo, pati yung buong organisasyon. So, right prospect ba? Okay. As a sales person ngayon, as a negosyante ngayon, using prospecting, alam ko na pag nakuha ko yung tao na yan, meron ako malaking output sa aking business. And also, hindi ako matatakot, hindi ako mahihiya na i-prospect siya kasi yung tao na yon, pag once na na-recruit ko siya sa aking business, hindi lang ako ang kikita, kundi siya rin ang kikita. Kaya be proud mga upline. Be proud. Huwag kayong mahiyang mamrospect. Bakit? Hindi lang tayo ang kikita dito, pati yung mga prospect natin. Okay? So other term yan, pag once na na-prospect mo na siya, next goal natin, dapat ma-recruit natin siya as business partner. Okay? So, naituro ko na yan sa inyo ha. Huwag kayong mandiri kung ang tawag sa atin recruiter. Di ba? Kasi ang pagre-recruit ay para din yang pagpo-propose na maging business partner natin ang isang tao na yan. Okay? So, naintindihan po ba? Kung naintindihan, gaya ng training natin, ang trabaho ninyo ay magta-type lang po kayo. Kung naintindihan ang prospecting, type nyo po ng number 1. Okay? Sa chat box. Okay. Number 2. No? 7 step of a highly effective salesperson. Ito yung ginagawa niya. Preparation. Okay? Very important ang preparation. Kasi na-qualified mo na-classified mo na ang iyong mga prospect. Okay? Huwag mo muna silang harapin kung hindi ka prepare. Paano ka magiging prepare? Hindi ka umaattend ng training. So,
Actually, no, basahin muna natin to. The next step is preparing for initial contact with a potential customer. Researching the market and collecting all relevant information regarding your product and services. So, magkukuha tayo ng mga impormasyon, no, patungkol sa product, patungkol sa business. Develop your sales preparation and tailor it to your potential clients' particular needs or potential prospects. Preparation is key to setting you up for success. The better you understand your prospect and their needs, the better you can address their objections and set yourself apart from the competition. Anong ibig sabihin nito? For example, yung prospect, pupuntahan natin sa isang area, tanong ka, mag-research ka kung sino yan. Itong tao na to may-ari ng isang negosyo sa isang lugar. Ano yung mga health issues niya? Meron ba siya health issue? High blood yan. Mataas ang sugar niyan. So alam natin ngayon ano yung product na ipuposisyon natin sa kanya. Maganda sa kanya magnesium. Maganda sa kanya yung ating Vaporub. Nakakatulong ng blood pressure. Okay? Negosyante ito. So ibig sabihin, kailangan niya yung ating business. Okay? So yan po mga upline. You have to prepare all the necessary informations na kailangan nating ma-present sa ating prospect. So, for example, no? Maiba tayo. Yung sa larangan ng boxing, yung sport. Siyempre, alam ni boxer sino yung makakalaban niya kasi meron na siyang match. So ano yung kailangan niyang gawin? So yan yung prospect niya. Ito yung prospect ko. Ito yung patataubin ko. So anong kailangan mong gawin kahit magaling na? For example, si Manny Pacquiao. Kilala niyo ba si Manny Pacquiao? No? Siguro kung hindi kayo nakakakilala kay Manny Pacquiao, baka wala kayo sa mundo, di ba? Kilalang kilala si Manny Pacquiao. Number 1 na tao sa buong Pilipinas na pinakakilala si Manny Pacquiao. So, si Manny Pacquiao, magaling ba siya na boxer? Paki-type po kung magaling ba siya na boxer, yes or no. No? Kung magaling siya na boxer, meron siya ngayong prospect, meron na siyang kamatch. Anong kailangan niyang gawin? Kasi magaling na siya. Hindi na siya magpe-prepare? Ano bang ginagawa ni Manny Pacquiao? Nagpe-prepare pa rin siya. Meron siyang training for preparation. Kasi yung kakalaban niya, magaling din yun. So, kahit magaling ka, kailangan mo pa rin mag-prepare, mag-aral. Sino yung prospect mo? Sino yung kabangga mo? Para pagdating sa inkwentro, maghaharap na tayo, ay alam natin paano siya ma-conquer, ma-market, ma-sales, matalo. Hindi dapat na tayo ang matalo. Bakit ka talo? Hindi ka nag-prepare hindi ka nag-aral sa negosyo mo, hindi ka nag-aral sa product mo. Like what happened also to the example ko na si Manny Pacquiao. Kaya intensive yung kanyang preparation kasi alam niya sasabak siya sa bakbakan. Ganon din tayo. No? Siyempre, pupuntahan natin yung prospects natin. Marami ang tanong. Bakit maganda ang magnesium? Saan maganda ang magnesium? Bakit ka na sa MLM? Ano ang MLM? Ano yung SFI? Sinong may-ari niyan? Kailan niya nag-umpisa? May mga legalities ba yan? Kung wala kang preparation, hindi mo alam yan, sigurado, I tell you, mahihirapan ka na i-close ang sales. So, maraming salamat sa ganitong klaseng training na ginagawa natin. At least, no, nahi-heads up kayo. Ganyan pala dapat. Kaya pala nung sumali ako sa isang networking company,
Halos wala akong mapasali. Halos walang bumili ng product ko. Bakit? Kasi kulang yung aking preparation. Kasi maraming tanong ang mga prospects. Okay? Naintindihan po ba? Klaro po ba yun? So, upline preparation is the key. So, itong training na ito is one way to prepare. No? One way na magawa natin tong second step. No? Powerful salesperson, yung preparation. Okay? Kung naintindihan, type number 2. Okay? Ang hindi mag-type ng number 2, sila ang aking pasasalitain dito. Okay? Now, number 3, next step after preparation. Ayun. Dito na tayo sa approach. Okay? Approach meaning talagang nandyan ka na sa point na kakausapin mo na yan. Okay? So basahin natin to. Basa rin kayo. Next, make first contact with your client. So, make first. Ikaw ang unang magkukontak sa client mo. Kasi walang pakialam ang client mo sa iyong produkto, sa iyong negosyo kasi busy siya. Ikaw ang mag-first contact. This is called the approach. Sometimes this is a face-to-face meeting. Sometimes it's over the phone. Or there are 3 common approach methods. Okay, ito yun ha. Ito yung mga technique ng mga salesperson talaga. Number 1, ito yung tawag premium approach. Bakit premium approach? O basahin mo. Presenting your potential client with a gift, regalo, at the beginning of your interaction. Nakita mo na yung prospect mo. Ano? Sasabihin mo, hello sir, hello ma'am. Magandang hapon, magandang umaga, o magandang araw. So, ma'am, by the way, meron pala akong dala sa iyo na present. Presents. Meron ako example, meron akong ibibigay sa kanya na token. Okay? Bibigyan ko siya ng magandang ballpen pero mura lang. Bibigyan ko ba siya ng bread? Yung bread na hindi yung mabibili natin sa ordinary na mga bread store. Okay? Nakabalot ng cellophane. Okay? Bibigyan ba natin siya ng prutas? Ma'am, by the way, ma'am, meron akong dala dito mga mangga. Kasi ni-research mo siya, mahilig siya sa mangga. So kahit ngayon pa lang kayo nagkita, mamahalin ka niya. Ay, I love this person. Diba? So, tapos na ang boxing. Diba? Konting presentation na lang, sasali na siya. Kung hindi man siya sasali, talagang bibili siya ng product natin. Bakit? Nalaman mo ngayon sa training na ito na meron tinatawag na premium approach. Magbibigay tayo ng regalo, token sa ating mga potential client or prospect. No? Alam mo tayo, every December, kung namimigay kayo ng regalo, di ba, minsan tayo, hindi tayo nabibigyan kasi nga alam nila na meron tayong pera. Minsan hindi tayo nabibigyan. Minsan nagdadamdam tayo kahit man lang panyo, kahit man lang ballpen, bigyan tayo. At nung nabigyan tayo, sobrang saya natin. Hindi naman sa regalo ang kasiyahan natin. Dahil nare-remember niya tayo ng taong nagbibigay siya ng value sa atin. Iniisip pala nila tayo na bigyan ng kasiyahan. So, napapamahal sa atin yung taong nagbigay sa atin. Kaya mga upline, aralin nyo to, paano to gawin or i-practice nyo to gawin. Kasi para hindi masyadong mahirap kunin yung prospect, gamitan natin ng premium approach. Okay? Mahilig siya sa prutas, mahilig siya sa flower, mahilig siya sa o ano ba yung hilig niya, bili tayo kahit konti. Para
Pag-present natin, open mind na siya and open heart. Tingnan mo open mind and open heart. So number 2, approach. Question approach. Asking a question to the prospects interested. So magtatanong tayo, ma'am, ano ba yung gusto mo sa isang produkto? Ano ba yung gusto mong mangyari sa katawan mo? Gusto mo bang mapanatili na healthy yung body natin, yung katawan mo? Diba? Anong sagot niya? Yes. Gusto ko talaga maging healthy palagi. Kasi mahirap na kung magkasakit. Yes, ma'am, you are right. Tama po kayo. Ma'am, is it okay, ma'am? Meron po akong ipapakilala sa iyo na produkto. Hindi ibebenta. Okay? Kung magaling ka na sa talaga, walang problema kung diretso, bottom line. Pero kung nag-build tayo ng rapport sa ating customer, sa ating client, sa ating prospect, huwag kang magbenta. Kung po pwede, mag-promote ka lang. Kaya nga sabihin mo, ma'am, is it okay, ma'am? Meron ako ipapakilala sa iyo ng produkto na alam ko makakatulong sa katawan mo sa mapanatili ang iyong kalusugan. Sasabihin niya, ganun ba? Ano yung product na yan? Ma'am, ito po yung Miracle Magnesium, ito po yung spray, ito po yung gel, meron din po kaming rub, meron din po kaming liniment, and so on and so forth. So sasabihin niya, wow, napakaganda ng product mo, kailangan ko talaga yan sa health ko. So anong ibig sabihin? Ibig sabihin, wala na, kuha mo na siya. Sasabihin mo, ma'am, is it okay, ma'am, na kukuha ka ng produkto ngayon? Meron ba akong dala? Sige, pakuha ako niyan, pakuha ako nito, yan. Pag kumuha na siya, dahil magaling ka na salesperson, tanungin mo ulit, ma'am, gusto mo ba makakita ng mga proof of evidence na gano'ng kaganda yung produkto natin? Anong sagot niya? Sasabihin niya, sige, pakita mo ngayon yung iyong mga testimonials. Hanggang sa lumakas yung belief level niya, kasi upline, totoo yun. Pag once na merong belief level yung iyong client sa binili niyang produkto, napakabilis ng effect. Napakaganda ng effect. Pag walang belief level, minsan sila yung magsasabi, walang effect. Okay? Pero hindi tayo naniniwala dyan. Marami na, more than hundreds na ang mga testimonials ng ating mga produkto. So in short, using that question approach sa mga prospect mo, hindi tayo mapapaya because maganda yung ating product, maganda rin ating business. Okay, another question approach. Ma'am, is it okay, ma'am? Bigyan kita ng idea na kung paano natin madagdagan yung ating income. Sasabihin niya, okay, kasi ang binibigay mo lang naman is idea di ba? Ma'am, give me 5 minutes kung okay sa'yo. Pe-present ko sa'yo yung business plan. No commitment, pero kung magustuhan mo, pagtulungan natin. So, ganon ang mga approach. So, naintindihan po ba mga apply? Question approach. Number 3 approach is product approach. Ito yung meron tayo. Ito yung napaka-effective ng SFI. Kasi ever since nag-start tayo, talagang ginagamit natin tong product approach. Nakakabigay tayo ng sample ng ating product kasi number 1, mura lang siya, hindi siya ganun kamahal, effective pa siya, maganda ang amoy, kuha mo na yung client mo. Kaya always ko sinasabi, kahit hindi ka na magbenta, magpasample ka lang, bibili na yung prospect mo, bibili na yung client mo. Why? Napakaganda po ng ating produkto. Maniwala ka dyan mga applicant. Okay? Product approach. So number 3 step is approach. Okay? So naintindihan po ba? Klaro po ba? Kung klaro po, pakitype po ng number 3 sa chat box. Okay? 22 tayo lahat. Dapat 22 ka number 3. Alright? Okay. While you are typing, makinig lang kayo ng makinig sa akin. Ituon nyo yung pakinig nyo sa akin. Number 4 step para magawa natin yung powerful na sales process.
Natapos na tayo sa prospecting, natapos na tayo sa presentation, and nandun na tayo sa approach, papasok na tayo sa presentation. Kasi magpe-present ka na, nag-approach ka pa lang kanina eh. Sasabihin na niya, wow, I love you, binigyan mo pa ako ng token, nag-abala ka pa, nagdala ka pa ng mangga, ng prutas. By the way, sige, ano nga yung company niyo, ng product ninyo? So, yun yung key point na papapresentahan tayo. Magpe-present na tayo. Basahin natin to mga upline. In the presentation phase, you actively demonstrate how your product or services meets the needs of your potential customer. The word presentations implies using PowerPoint like this and giving a salesy spiel. Tinuro ko na yan sa inyo, yung mga magagandang salita. But it doesn't always have to be that way. You should actively listen also to your customer needs and then act and respond accordingly. Meron akong tanong sa iyo ba, bakit ganun kagaling yung magnesium? Diba, makinig ka. Tapos bigyan mo siya ng magandang sagot. Sabihin mo, kasi ma'am, ang magnesium, ang tawag na sa katawan natin, master mineral. Siya yung pinakaunang mineral na kailangan ng katawan natin. Ah, ganun ba? Diba? So, presentation, give your best shot. Okay? Nandun na tayo. Bibigyan lang tayo ng isang pagkakataon na mag-present. Okay? So, ayusin pag-present. Para maging maayos pag-present, kahit walang ganito na training, kasi every Tuesday and Thursday lang ito, sa gabi pa, kailangan mag-aral. Kailangan bumili. Meron tayong time, di ba? So, bili kayo para basa-basahin ninyo. Okay? Bakit? Kasi magpe-present tayo. Dapat alam natin yung ipe-present natin. Master natin yung ipe-present natin. Baka kung mag-present ka, para ka lang no? Ayusin mo. Ito yung magnesium, ma'am. Sasabihin mo, no? Sasabihin mo ganito. Ma'am, ito yung company profile. Ito yung may-ari. Ito yung legalities. So, very legit. Ito yung product po. Ito yung mga picture ng product. Meron din po akong actual dito na sample. Bibigyan kita ng sample. Ito yung magnesium. Meron din ako sample. Ito yung mga natulungan ng produkto gumamit. Sasabihin niya, wow, napakaganda. Yes, ma'am. O, ipapasample natin yung product natin. So, kompletos, ricados yung ating presentation. What will happen? Number one, they will buy your product. They will buy your proposal. Nasasali sila. Sasali ako dyan. Maganda yung company mo. Maganda ang pag-present. Naintindihan ko. Product-based ito na company. Hindi lang ito recruit. Product-based. Naiintindihan nila. Bakit? Kumpleto ka. Pag-present mo, hindi ka lang nagsasalita. Meron ka pang pinapakita. Ma'am, ito yun, ma'am. Ito yun, ito yun. Diba? Hindi ka lang nagsasalita. Meron ka pang visual. Meron ka pang sample. Sasali ba sila? Malaki ang porsyento na sasali sila. Bakit? Wala na silang tanong eh. Satisfied sila. Alam nila na hindi pala ito gastos. Negosyo pala ito. So yung pera ko tutubo. May cash bonus. Tama ba? Maganda ang marketing plan. May rebates, may pairing, may sponsor, may wire. Namimigay ng incentives yung company sa mga quota buster. Ibig sabihin ng quota buster, example, merong pinapahit na 30,000, 50,000 na hihit mo, meron kang incentives. Quota buster ang tawag doon. So naiintindihan nila yung buong presentation mo. Magaling ang buong presentation mo. With heart yung presentation. Binigyan mo pa siya ng premium approach. Wala na.
magkano ba ang 7 accounts? Magkano bang 7 accounts? Diyan parang gusto kong maglagay diyan ng pera kaysa sa bangko. O, di ba? Explain mo yung 7 accounts. Yung tinuro ko last training. 56,000 lang po ang iyong kapital. Sabihin mo talaga lang. Maliit lang 56,000. Bakit? Kasi kung ang 56,000 itayo mo ng negosyo, kulang yan sa permits pa lang. Kulang yan. Sa renta pa lang kaya lang talaga. Sa 56,000 mo, ma'am, meron kang product 70,000. Wow! Benta mo yung 70,000, bawi yung pera mo, may tubo ka pa na almost 20,000. Then, meron kang cash bonus. 12,000 times 7. Kasi 7 accounts, ma'am eh. Ganun ka generous yung company. 84,000 yun, ma'am, dividendo mo. So, magaling pag-present. Sige, initial 7 accounts ako. Then pagkatapos ilagay ko rin yung mister ko. Ilagay ko yung mga anak ko. So, very important ito na step, yung presentation. Sabihin mo, ang galing niya mag-present. Siyempre, nag-aral yan. Ikaw, hindi ka ba magaling? Magaling ka rin, mag-aral ka lang. Attend ka ng mga training. Hasain mo pa yung mga katalinuhang natitira dyan. Baka nakastuck ba, no? Kasi hindi na nahahasa. So, I hope naging clear sa inyo yung fourth step. Okay, presentation. Kung malinaw, type nyo po number 4. Type na. Okay, next. Number 5 is handling objection. Normal sa presentation, may mag-o-object. Paano mo i-handle yun? Basahin na lang natin to. Perhaps the most underrated step. Ibig sabihin, hindi masyadong pinapansin ng mga ibang salesperson or pumasok sa network marketing, itong tinatawag na handling objection. Talagang pagtuunan nito ng pansin, kaya nag-o-object siya, hindi siya satisfied, pero interesado siya. No? This is where you listen to your prospects' concern and address them. Okay? Gumamit ako ng magnesium sa ibang company, wala mang effect. Sabihin mo, ma'am, baka dito, ma'am, ito yung right magnesium na hinahanap mo. Kasi hindi ko rin masabi yung ibang product kasi hindi ko naman alam yung product nila. Pero ma'am, I understand you, ma'am, kasi gumastos kayo eh. Kaya medyo meron kayong takot sa pagbili ng ganitong product. Pero ang atin, ma'am, napakamura naman. 'Di ba? So, nga mura nga yung product mo. Why not, ma'am, to try? So, try. Ganon. So, hunting objection, ayusin. Okay? This is where you listen to your prospect concerns and address them. It is also where many unsuccessful, It is also where many unsuccessful salespeople drop out of the process. Ibig sabihin, hindi nakapasa, talo sila. Ibig sabihin, umalis sila. Tumigil sila sa pagninegosyo, ganun. 44% of salespeople abandoning pursuit after one rejection. Na-object lang, na-reject lang, wala na. Ayaw ko na, ang hirap pala nito. Alam na natin ang sagot niyan. Bakit ka nahihirapan? Number 1, wala kang alam. Hindi ka umaattend sa mga training na binibigay ng company. Hindi mo alam paano sagutin. Okay? So, the rest, apply, no? Basahin nyo na lang yan. Basta yun yung goal natin. Successfully hunting objection, kapag na-handle mo ng tama yung objection, and alleviating concerns, separates good sales per people from bad and great from good. Okay? So from bad experience, gawin mo siyang great, no? Na matuturn mo siya into great from good. So, ano ibig sabihin nito? Ayusin natin yung pag-handle ng objection, no? Makinig lang talaga. Merong technique yan eh. Number 1, listen. Number 2, understand. Number 3, sympathize. Alam mo, meron na nag-explain sa akin itong networking eh.
Meron akong bad sa networking experience. Bakit, sir? Anong nangyari? Kasi ni-recruit ako eh. Pinalabas ako ng 130,000 tapos iniwanan lang ako. Ngayon yung product nakatambak sa opisina, nakatambak sa kwarto. Oh, you have to understand. Nakinig ka eh. Tapos na siya magsalita. Sabihin mo, alam mo sir, naiintindihan kita. Kasi kung sa akin din yung nangyari, syempre magagalit ako sir. 'Di ba? Ipa-feel mo. You sympathize. Alam mo sir, pangit talaga ang ginawa sa iyo noon. Medyo hindi maganda ang pag-handle sa iyo. 'Di ba? Oh, so sasabihin niya, oo nga, talagang kaya meron akong konting duda at takot dito sa network marketing. So sasabihin mo, alam mo sir, maganda naman talaga ang network marketing. Bakit? Kasi nga po, ito po ay napakalaki ng industry, napakalaki ng pera na umiikot dito. Ang ginagawa lang ng marami, lalo-lalo na yung merong mga masamang intensyon, talagang ginagamit nila sa word na scam, no? Namimiktima sila ng tao or pinapa-join nila, hindi naman sila marunong mag-handle, hindi nila natutulungan. So, yun yung nangyayari, sir. Pero dito, sa amin, sir, meron po kaming mga tinatawag na mga training. You can attend even nasa bahay ka. Or gusto mo, may opisina, punta tayo sa opisina. Ang maganda, namimit mo pa yung may-ari. O mga ganon na kwento. Ganun ba? Saan ba office niyan? Diyan lang po yung opisina namin. Tapos sir, pwede mo kung panoorin sa YouTube, nandun yung may-ari. Makikita niyo po sir. Okay, okay. Tapos sir, hindi naman talaga masyadong nakakatakot dito. Bakit? Number one, may product base tayo. Maganda yung product, mura lang. Alam mo naman, sabi mo kanina, kailangan mo yung product, kailangan ng kaibigan mo yung product. Baka magiging blessing tayo sa kanila. Kahit wala na masyadong business mindset mo na, kahit makatulong lang muna tayo, sir. Business will follow. So, anong mangyayari sa kanya? Kakalma siya. Kakalma siya. Bakit? Kasi marunong ka mag-handle ng objection. Marunong ka makinig, mag-understand, and sympathize. At marunong ka mag-persuade na into bad experience, gawin mong great. Alam mo, gusto ko yung ginagawa mo. You are so very professional. Diba? So pag yan, ma-convert natin, grabe yan kung humataw. So, paano yan? Master how to handle objections, mga upline. Huwag kayong aatras pag nag-o-object. The more kayo maganahan. Bakit? Kasi totoo ako. Totoo yung company ko. Totoo yung product ko. Naniniwala ako sa company ko. Naniniwala ako sa product ko. And most especially, naniniwala ako sa sarili ko. Hindi naman ako manluloko eh. Diba? Upline, type nyo nga, yes, kung hindi ka pa manluloko. Okay? So, I hope you learn sa 5-step, okay? Handling objection. Okay, type nyo po, number 5. Number 6, closing. Closing. Basahin natin to. In the closing stage, you get the decision from your client to move forward. Depending on your business, you might try one of these 3 closing techniques. Meron tayong mga techniques, pero basahin natin to. Alternative choice close. Sabihin mo, assuming the sale and offering the prospect a choice where both options close the sale. For example, will you be paying the whole fee upfront ngayon na or installment, sir? Okay? Anong gusto mo, sir? Bibili ka ng product ngayon, okay? Anong gusto mo, sir? Babayaran mo ngayon yung buo or i-installment nyo po? Tatanungin mo lang siya. Sasabihin niya, bakit may installment ba? To be honest, sir, yes, but mas maganda, buo na lang. Para at least hindi ka na ma-disturb. Ganun, ha? Or ano ba ito, sir? Cash or credit card or Paymaya or GCash? Sasabihin niya, sige, GCash na lang. Di ba? So,
Alternative choice close. Sir, maganda ba ang product or napakaganda? O, maganda ba ang product or napakaganda? O, pinapili mo pa, parehas lang. Sabihin niya, napakaganda. Sir, gusto mo ba ang marketing business or gustong-gusto mo? Gustong-gusto ko. Di ba? Sasali ka ba, sir, o jojoin? Jojoin ako. Ngayon o bukas? Baka ngayon na lang. Sir, cash or credit card? Cash. Sir, ito yung form. Di ba? Ito yung form, sir. Ito, ballpen ko, sir. Anong gagamitin natin? Ballpen ko o ballpen mo? Ito na lang ballpen ko. Pipirma siya, then aayusin mo na siya. Alam mo, sir, salamat ng marami. Hindi ko in-expect na kayo po ay sasali or bibili. Talagang masayang-masaya ako, sir. Ganun lang sabihin mo. Pag ang tao kasi narinig niya na nasisiyahan yung tao sa kanya, mas the more siya lalambot. The more siya kasi ang galing naman itong tao na to, bata na ito. Napaka-humble, napaka-soft. Gusto ko siya. Okay? Ano pa ang another closing technique? Extra inducement close. Offering something extra to get the prospect to close, such as free month of service or discount. Sir, pag sasali ka, meron po akong ibibigay sa iyo na additional product, sir. Okay lang ba sa iyo, sir? Ay ba, mas okay sa akin yan. Kasi sir, natuwa ako, sir, eh. Natuwa ako, sir, nung you decide to join. Kasi I thought, sir, stricto, ganun. Sabihin mo, para matuwa siya. Sir, dahil natuwa ako, sir, bibigay ko to sa'yo, sir. Bigyan kita ng isang Moringa Gold. Magkano lang Moringa Gold? 65 pesos lang yan. Di ba? What is 65 pesos kaysa kung pinakain mo yan sa Jollibee or doon sa mamahaling coffee shop, di ba? Nasa bahay ka naman, for example. So, extra inducement close. Mga additional perks. Kaya mga upline, bili-bili kayo ng mga product natin. Moringa Gold, Turmeric Gold, Relaxing, Vapor Rub, Liniment. Dapat nandyan yan lagi sa bag ninyo, sa kotse ninyo, para kung meron kang nasiyahan ka, bigyan mo siya. Okay? Ano pa? Standing room only close. Creating urgency by expressing that time is of the essence. For example, sir, the price will be going up after this month. We only have 6 spot left. Di ba? Sir, alam mo, sir, tataas yung presyo ng ating produkto. Baka hindi ko alam ngayon or next month. Mas maigi ngayon ka na sumali or bumili. Sige. Di ba? Gawin mo, sir, 5 ang bibilin mo, gawin mo na 10. Sige. Bakit? Kasi nga, para bang tinutulak mo siya sa clip. Ano yung clip? Yung babangin. Na sayang, sir. Mawawala na yung yung dating presyo. Mga ganun ng mga technique. Depende na yan sa inyo. Ito, sir, sa totoo lang, ang presyo ng ating magnesium, 1,600. Okay? Pero dahil sa promo kami ngayon, you can buy it 1,600 pero 4 na. 4 na? Opo. Okay lang ba sa iyo, sir? I-serve ko sa iyo? Ay, okay, sige. 1,600, 4 naman din talaga yan ng magnesium spray. Kasi 400, di ba? So, ganun ang mga technique ng mga magagaling sa sales, magagaling sa network. Marunong sila from prospecting to closing. Okay? So, closing. Meron tayong training yan, di ba? Lalo na nung naka-attend ng team building. How to close the sale. Ganun lang. Bigyan mo siya ng alternative choice or extra inducement, free products, free discount, or bigyan mo siya ng, i-pressure mo siya na yung product, tataas ba ang presyo, or ganito, ganyan. So, meron siyang choice ngayon. Sige, sasali na lang ako. Ngayon na lang ako sasali. Ngayon na lang ako bibili. Di ba? Kasi maganda na ang pag-present mo eh.
yung presentation, di ba? And next, follow up. Okay? By the way, no? Kung okay sa iyo yung kanina closing, type nyo po number 6. Number 6, type. Tingnan ko ha, kung nagta-type ba ito dito. Bakit number 5 lang ito? Number 6, number 6. Type kayo number 6 kung naintindihan. Kung hindi naintindihan, balik kayo sa number 1. Hindi tayo matatapos. Okay. Number 7 is follow up. Okay? Once you have closed the sale, your job is not done. Hindi tapos yun. The follow-up stage keeps you in contact with customers you have closed. Okay, sasali ako bukas. Anong kailangan mo gawin? Matulog ka na? Hindi. Dapat marunong ka sa follow-up. Hello ma'am, is it okay ipapollow up kita sa morning? Mga around 8 or 9 a.m.? Sige. Hindi siya magagalit sa'yo. Kasi ikaw na mismo nagsabi na magpa-follow up ka. Is it okay magpa-follow up din ako by afternoon? Or mas maganda ma'am, I will, puntahan kita sa office para sama na tayo punta ng opisina. Diba? So, not only for potential repeat business but for referrals as well. Ma'am, follow up mo rin siya. Ma'am, baka meron ka pong mga kaibigan, kailangan yung product natin, kailangan yung business. Ma'am, baka po pwede nyo po i-refer sa akin para po ako muna magpupunta doon, ako magpapaliwanag. Or either isali natin siya dito sa online presentation or either, ma'am, send natin sa kanya yung link ng video. Nasa YouTube yun, ma'am. Ang nagpapaliwanag dun, ma'am. Magagaling yung mga nagpapaliwanag dun. So, para pag mag-met tayo sa kanya, ma'am, konti na lang yung tanong din niya. Diba? Follow up din yun. Konti na lang yung tanong niya. Bakit? Kasi nga, nabigyan natin siya ng mga link. So, mga upline ha, i-promote nyo yung channel ko na Lion Thinking TV, no? Subscribe kayo doon, then like, okay? I-hit nyo na rin yung yung bell. Kasi time to time, itong training natin, ina-upload natin para magamit sa mga susunod na henerasyon natin ng mga leaders. Kayo rin, baka wala kayong ginagawa sa bahay, ito, tingnan nyo sa YouTube. Okay? So, that's it, no? Ang pinaka-last or number 7 step is follow-up. Merong sinasabi na nasa follow-up ang entry, nasa follow-up ang sales, nasa follow-up ang success. Kaya successful yan. Hindi yan nag-upo-upo lang dyan. Tumatawag yan using the phone. Yes, hello ma'am. Kumusta po? Okay lang po ba ma'am? I will make a follow-up para po ano yung concern niyo ma'am? Baka meron pa kayong concern. That is a form of follow-up. Ma'am, pupunta ako dyan around 1 p.m. kasi susunduin kita. Okay po, ma'am? That's a form of follow-up. Ma'am, by the way, ma'am, okay na ba yung form? Okay na ba yung cash mo? Na-prepare na ba? Para at least dire-diretso tayo mamaya sa opisina, kunin natin yung package mo, kunin natin yung code, at i-input ka na. Di ba? That's a form of follow-up. So, ang tawag dito, di ba? 7 steps sales process. Para makuha natin yung sales, mag-close deal natin, yun yung kailangan. Okay? I-wrap out natin ha. Number 1 is prospecting. Number 2 is preparation. Okay? Number 3 is approach. Ayusin mo yung approach mo. Mag-practice kayo sa bahay, no? Sa harap ng salamin, paano mag-approach. Hello ma'am, I'm Michael Javier. Hello ma'am, I'm ganito. I'm Juan de la Cruz of Success Formula or SFI. Di ba? Ganun ba? Tapos ayusin mo yung diction ninyo. Presentation is number 4. Ayusin pag-present ha. Hindi pwede na dumaan kayo sa training ni Coach Michael Javier tapos hindi kayo magaling mag-present. Di ba? Ayusin mag-present.
Handling objection, number 5. Ito namang handling objection, in addition, dito makikita if you are possessing professionalism. No? Yung professional ka masyado, napakagaling mo. No? Hindi ka nasasaktan, nag-smile ka lang pag nag-ano siya, object. Gusto naintindihan kita. No? So, professional. 6 is closing. Ngayon ka sasali, sir, o mamaya? Mamaya. O, di ba? Okay, sir. If you don't mind, dahil natuwa ako, bibigyan pa kita ng isang product. Di ba? Merong mga ganun. Then, next is follow up. Nasa follow up ang sales, nasa follow up ang entry, nasa follow up ang success. Kaya nga 7 yan. So, are you learning, guys? Type number 8 if you are learning. Number 8. Ayan. Bakit? Ayan. So, ayan. So, I think, no? Coach Brenda, ibabalik ko sa iyo mikropono. Actually, tapos na po ako sa module natin ngayong gabi. Maraming salamat, Apply. I hope na-power up kayo, nadagdagan yung kaalaman nyo, nadagdagan yung awareness ninyo on how to become successful or powerful salesperson or businessman. Okay? So maraming salamat po. God bless you all.